Itong fish pan ko na to mga paps ay ginawa ko kalagitnaan ng summer noong Mayo. So ngayon, June 3, 2026 na, almost 1 month na nakatenga ito. So ang lalim nito mga paps, 70 centimeters. So ang width ng fish pan natin ay 4 meters. Ang length ng ating fish pan ay 8 meters. Mga paps, samahan ninyo ako, mag-aaral tayo kung paano ko ginawa itong aking 32 square meters na tilapia fish pond. Ibig sabihin nabuhay yung ating mga nilagay kahapon. At least kumakain na sila. Size 14 to mga paps. Dahil sa mahal nga ng magpabakho, magpahukay. Ang estimate kasi nagagastusin ko ay 35,000. Kasi 10 hours daw niyang huhukayin at 3,500 per hour. Eh ang masiste pa dyan, kung saan manggagaling yung bakho, doon magsisimula ang metro mo. Kung manggagaling sa ibang bayan yung bakho, yung travel time niya, babayaran mo na 3,500 per hour. So, siyempre, medyo tikal lang tayo. Nagmano-mano na lang tayo. Hindi man kalakihan itong pinagawa natin. 32 square meters nga lang. Kaya, samahan ninyo ako, Paps. Papakita ko sa inyo kung paano. Mula nung inuhukay ko to, hanggang sa hinulugan ko ng fingerlings kung paano ko siya ginawa. Aramin ko lang ng konting oras ninyo, mga Paps, para mapanood naman ninyo kung tama o mali yung ginawa ko. Pwede nyo nang i-comment kung merong kulang o kung mali yung sistema na ginawa ko dito. At least makapag-adjust ako kung ano pa yung pwede kong gawin. Napili ko yung location na to kasi sa palagay ko maganda. Ito ay inaabot ng high tide. Di kalayuan yung ilog. Yan, nipahan muna yan. Medyo malawak-lawak pa yan bago yung ilog. Tapos ang tubig nito, brackish. Yung high tide, nakakapasok dito yung tubig alat na nanggagaling dun sa sabang, sa dagat. So pag high tide siya, tumutulak siya dito, nagkakaroon ng konting alat yung tubig dito. So palagay ko, maganda na mag-alaga ng tilapia dito. Mas masarap yung tilapia dun sa brackish water kaysa sa dun sa pure na tabang talaga. So dito ko nilagay yung aking fish pan. Oh, yeah mga paps, patapos na yung ating isang project dito na earthen pan natin. Ang gagawin ko na lang dito, papatagin ko na lang itong ilalim. Tatanggalan ko ng konting burak, tatanggalan ko ng tubig. Mga 3 beses siguro natanggalan ko ng tubig to. I-condition ko na para lagyan na natin ng tilapia. Ayun susunod ay i-condition na natin to. Kahit 3 beses lang na patanggalan ko ng tubig. I-condition ko na, lalagyan ko na siya ng apog. Agricultural lime ang tawag doon. Then pagkatapos noon, pag natuyo, lalagyan ko siya ng abono para namang magkaroon siya ng lumot. Kasi ito, bagong-bago, wala pang lumot talaga to. Yung tagas-tagas dito sa gilid, baka makasama naman sa ating mga isda. Kaya i-condition natin na maigi para wala tayong dahilan na mag-fail itong ating ginagawang fish pond, earthen pond. Itong fish pan ko na to mga paps ay ginawa ko kalagitnaan ng summer noong Mayo. So ngayon, June 3, 2026 na, almost 1 month na nakatenga ito. Siguro itong June, mag-ulan-ulan na, ay makargahan na natin siya ng tilapia. So ang lalim nito mga paps, 70 centimeters. So ang width ng fish pan natin ay 4 meters. Kunin naman natin yung haba. Ang length ng ating fish pan ay 8 meters. 4 by 8 ang ating fish pan. Aabot ito ng 1 metro ang lalim kapag katag-ulan na. Ito naman mga paps yung ilalagay ko dito sa inlet saka outlet ng tubig natin dito sa pond. So eto siya, lalagay natin na ganyan. Ito naman nabubuksan
dito. Kasi ito, clean out ito. O ganyan lang. Ganyan, tapos tatakip natin na ganyan. O ganito bale ang ating in and out ng tubig. Habang nagde-drain tayo, kasi mataas yung tubig sa ibabaw, kaya yun, pumapasok ng tubig. Yan bali ang inlet natin ng tubig. Ayan mga paps, sakto isang oras. Konti na lang ang tubig na natira dito sa ating fish pond. Okay, sakto mga paps, isang oras. Konting tubig lang ang natira sa ating fish pond. Sunod na gagawin natin ay lalasunin na natin itong ating fish pond. Yung tubig, lalasunin natin. May mga nabubuhay pa dyan. Disclaimer lang, itong panlason natin na to ay hindi tayo sponsored. Ganito ang ginagamit ko sa bukid pag naglalason ako ng kohol. Ito na rin ang gamitin natin pang lason, pang kondisyon. 2 sachet ang ilalagay ko. Tapos tutunawin ko siya. Yan. Ito mga paps, habang konti pa ang tubig, ganyan na lang gagawin ko. Sasaboy ko na lang siya dyan. Habang tumataas yung tubig niya, mako-cover niya na lahat yan. Pagkasaboy ko nung lason, ang daming nagsilutangan. Ayan o, mga tadpole. O ang tawag namin dyan bayek. Pwedeng mga yan, bullfrog o palaka. Kaya yan yung kahalagahan ng lalasunin natin. Kasi pagka hinulugan ko ito ng tilapia na maliliit, mas mabilis lumaki yan, kakainin nila yung ating tilapia. O ang dami. Grabe. Kaninang malaki pa yung tubig, hindi natin nakikita yan. Kaya yung mga paps, yung kahalagahan talaga ng maglalason tayo ng ating fish pond bago natin ilagay yung ating mga fingerlings. Kasi talagang hindi natin nakikita na meron palang mga ganyan. Para makasigurado tayo. Ito mga paps, yung preparation ko dito sa aking fish pond bago ko hulugan ng tilapia fingerlings. 3 beses ko siya na inigaan na ganito. So 1 month na tinenga ko muna siya para makondisyon ko. Ang hindi ko na lang magawa dito ay maglagay ng apog. Kasi hindi po siya natutuyo. Doon sa bandang dulo, doon sa drainage ko, tumutuloy yung tubig. Saka yung mga gilid-gilid pa doon sa kabila. Yan, puro tulo ng tubig yan. Ibig sabihin, hindi ko siya matutuyo. Kaya hindi ko siya ma-applyan ng apog. Ngayon, June 14, 2026, bago ko lagyan ng fingerlings, tinitiyak ko na bago yung tubig na nandito. So, ganyan mga paps yung preparation ko dito sa aking maliit na fish pond. So, antabayanan lang natin kung pupwede na yon yung ginawa ko. At least, sama-sama tayo na mag-aral. Ito paps, yung isa na gamit ng katawan ng saging. Pangkondisyon dito sa tubig ng ating fish pond. Medyo hindi gaano maganda yung tubig niya. Darating na yung fingerlings ko mamayang gabi. So no choice naman ako. Medyo late na iko-kondisyon ko itong tubig dito. Ang gagamitin ko itong katawan ng saging. Total, subok ko na talaga yung proseso na to. Hindi naman malaki yung fish pond ko, maliit lang. Kaya kaya ng ganitong conditioning kahit walang mga gagamitin tayong chemical. Yan mga paps, yung condition ng tubig. Tingnan nyo, yung lumutang na orange. Ayan o. Nangangamba talaga ako bakit nagkaganyan. Hindi lumot yan. Pero sa katagalan siguro magiging lumot yan. Pero ngayon orange kasi siya kaya medyo nangangamba ba ako. Kasi mamayang gabi hulugan ko na ito ng fingerlings. Tilapia mga paps.
No choice talaga ako, gagawin ko to. Lalagyan ko ng katawan ng saging, baka sakaling mahabol ko pa siya para hindi masayang yung ihuhulog natin na fingerlings. Ito na mga paps, dumating na yung ating fingerlings, tilapia fingerlings. Alas 12 ng gabi. So mukhang alanganin akong pumunta doon sa fish pan kasi bukas ko na mapakawalan yan. Kakondisyon ko na muna dito sa mga timba. 1,000 piraso to. Lagay ko muna dyan mga 15 minutes, tapos papakawalan ko muna dito sa mga timba. So ito na mga paps yung ating mga fingerlings na dumating. So far so good. Ayan, ito walang patay. It's playing? Yeah. Oh, yeah. What happened? Get this one. I'm gonna watch. Mga paps, medyo na-late tayo. 7 AM, ilalagay ko na siya dito sa pond. So lahat ng natira dito, so may mga namatay, siguro mga 50 ganyan, mga 5% namatay na. So ilalagay ko na dito sa pond. Wow, baby fish, I like it. Huh, Pa? Papa, but what you just throw? Okay, keep video me. Okay. I see you in the camera. Okay. You off now. Okay. June 19, 2026. Ito mga paps, yung una sa first time na pagpapakain ko ng ating mga tilapia dito sa fish pond. Ito, hinulog ko kahapon. Then nung maghapon kahapon, hindi ko sila pinakain para, para makalma muna sila. Then ngayon, sunod na araw, magpapakain na ako. Ang papakain ko, fry mash. Ito, powder. Karaniwan na ginagawa nila dito, binabasa, binibilog para ibigay sa kanila. Ito, hindi ko na muna babasain. Hayaan ko munang lumutang. Kasi, floater nga, di ba? Kasi nga, para makita ko kung buhay pa sila. So ito, papakain ako. Titingnan natin kung kakain sila, kung lulutang sila. Sabi nila, kung saan ko daw hinulog, doon ako maglalagay din ng pagkain. Doon din ako maghuhulog ng pagkain. So dito banda ko sila hinulog. Yan. Konti-konti lang muna mga paps ang bigay natin. Ito, buti na lang, gumanda na yung klase ng tubig niya, yung quality. Kasi nung mga nakaraang araw, ano yan, malatak. Lumutang yung mga, ganun na bula-bula, parang ganun, latak ba? Solusyon ko nga, naglagay ako ng uhay ng saging. Kaya, noong tinulak niya doon, yung mga katawan ng saging, mga uhay ng saging, dinala niya yung mga latak-latak, kaya malinis na dito, maganda na yung quality ng tubig. Oh, ayun na sila. Lumutang na. So, positive. Yung mga alaga ko, mga buhay. So, yan sila mga paps. So, ibig sabihin, nabuhay yung ating mga nilagay kahapon. At least, kumakain na sila. Size 14 to mga paps. Sa area na to, 32 square meters. Ang density niya, divide natin yung 1,000 pieces divided by 32. So, iyon density na nailagay natin. Nasa 30 pieces mahigit ang isang square meter. So, intensive tilapia farming na yung nangyari dito sa atin. Kasi kino-consider ko naman malalim siya. Almost 1 meter yung lalim niya. Kaya baka naman po pwede yung 1,000. Hanggang dyan lang muna mga paps. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Sana patuloy ang inyong pagsubaybay para makita natin kung tayo ay uobra sa pag-aalaga ng tilapia. Goods. Thank you, Lord.